isang liblib na sulok ng lungsod, malapit sa amoy palengke at amoy bangkang tambakan ng basura, may isang sira-sirang kulungan ng baboy na ginawa ng pansamantalang tahanan ng magkakapatid. Dito matatagpuan si Emil, isang 7 taong gulang na bata na halos hindi mo iisiping ganoon kabata kung pagmamasdan mo ang mga kilos niya. Ang mga mata niya ay laging alerto. Ang katawan niyang butot balat ay laging abalang nagbubuhat ng mga plastik, tsinelas, diaper o kung anong maaaring ipampalimos o ipambarter para lang makakain ang mga kasama niya sa barong-barong. "Kuya, uminom ka ng tubig oh," sabi ng 5 taong gulang na kapatid ni Emil habang hawak ang baso ng maduming tubig uling galing sa drum. "Sa'yo na lang, okay lang ako. Patulugin mo na lang si Junior, umiiyak na naman," sagot ni Emil habang pinipiga ang tinapalang lampin ng bunsong sanggol. Ang 3 sanggol ay hindi niya tunay na anak, ngunit parang ganoon na rin ang turing niya. Sa isip ng batang si Emil, siya na ang pinakamatanda ngayon sa kanilang maliit na mundo. Dahil ang tunay na nakatatanda, si Marlon, ay kadalasang wala, nagtatrabaho sa kung ano-anong racket sa palengke, mula sa pagbitbit ng kahon hanggang sa pagbabanlaw ng pinagkainan ng karinderya. Tuwing gabi, ang hangin sa paligid ay puno ng lagaslas ng tubig mula sa kanal at ang huni ng mga daga na tila mas marami pa sa tao sa lugar. Ang mga bata, nakahilera lang sa isang banig na pinagtulungang pulutin ni Emil sa tambakan ng ukay. Ang kulungan ng baboy na dating tahanan ng mga alaga ng isang retiradong matador ay ginawang tulugan nila matapos silang palayasin sa lumang eskinita ng Quiapo dahil wala silang pambayad ng upa. "Emil, bulong minsan ni Marlon pagkagabi. Kapag nakaipon ako, uupa tayo ng kwarto, yung may bintana." "Hindi ko kailangan ng bintana, kuya," sagot ni Emil habang kinukulong sa yakap ang pinakabunsong sanggol na may ubo. "Gusto ko lang may kuryente para mainitan si Baby Ana." Hindi na nakasagot si Marlon. Ang totoo, hindi siya sigurado kung kaya pa niyang panindigan ang lahat. Ang bawat araw ay tila laban ng buhay at kamatayan para sa kanilang magkakapatid. Walang sinuman ang tunay na makikinig sa reklamo ng isang batang tulad ni Emil. Ang mundo, para sa kanya, ay isang napakalaking eksena ng pag-iwas, ng pagtakip ng ilong ng mga tao at ng mga salitang, "Umalis ka nga riyan." Kahit pa ganoon ang kanilang kalagayan, pinilit ni Emil na magpatuloy. Kung may natutunan siya sa kanyang murang edad, ito ang mundo ay hindi mapagbigay, pero hindi ito dahilan para hindi maging mabuti. Tuwing umaga, bumabangon siya ng mas maaga kaysa sa mga kapatid. Tinatakpan niya ng sako ang katawan nila kung malamig ang gabi at inupunasan ang kanilang mga pisngi gamit ang basang bimpo mula sa lumang tabo. Naglalakad siya patungong palengke para kumuha ng tinapay na minsan ay binibigay ng isang matandang panadero na naaawa sa kanya. "Hoy, bata! Ilang beses ko bang sasabihin, huwag kang umakyat dito sa bakod ng bakery," sigaw ng isang lalaki habang tinutulak si Emil. "Pasensya na po kuya, akala ko po wala na kayo." Isang bungkos ng pandesal ang gumulong sa tabi niya. Isa lang ang napulot niya at agad niyang itinago ito sa bayong. Hindi siya umiiyak, hindi na uso sa kanya ang luha. Sa bawat insulto, sa bawat sigaw ng mga tambay, sa bawat pitik ng tingin mula sa mga dumadaan, isa lang ang iniisip niya, kailangan niyang buhayin ang mga sanggol. Minsan, sa gitna ng tanghali, habang nagtatago sa lilim ng delivery truck ng karne, kinausap siya ng isang ale. "Anong pangalan mo, iho?" "Emil po." "Saan ang nanay mo?" "Wala na po, pinatay ng lagnat." "Tatay mo?" "Hindi ko po alam, sabi ng kuya ko, nasa ibang bansa raw pero hindi ko pa siya nakikita kahit minsan." Tahimik ang ale. Inabot sa kanya ang tira ng hotdog sandwich pero hindi niya ito kinain. Itinago niya ito sa loob ng sako para sa mga sanggol. Sa ganoong paraan nabuo si Emil, hindi mula sa aruga ng pamilya, kundi sa takot na mawalan ng kaisa-isang natitirang pamilya. Ang kanyang karakter ay hinubog ng gutom, lamig, sigaw at galit ng lipunan.
Pero sa gitna ng lahat, nanatili ang isang malabong liwanag sa kanyang puso. Isang kakaibang kabaitan na hindi tinuruan ng mundo kundi pinili niya mismo. Kuya Marlon, kailan ka ulit babalik? Tanong niya isang hating gabi habang tinititigan ang langit. Hindi niya alam na ang tanong na iyon ay hindi niya masasagot ng matagal sapagkat paglipas ng ilang araw, si Marlon ay mawawala at ang batang si Emil, ang 7 taong gulang na mukhang 21 sa pag-iisip, ay maiiwan ng mag-isa kasama ang 3 sanggol sa gitna ng isang mundong walang pakialam. Sa gabing iyon, habang nagluluto siya ng kaning babad gamit ang maliliit na sangat plastik na sunog, tumingin siya sa isang larawang luma na nakadikit pa sa semento gamit ang bubblegum. Larawan ito ng kanyang ina, hawak ang isang bagong silang na sanggol. Hindi ko po alam kung paano, Nay, bulong ni Emil, pero hindi ko po sila pababayaan. At doon nagsimula ang isang kwento na magdudugtong sa buhay ng isang ulila at ng isang bilyonaryo. Sa panlabas na anyo, si Rowena ay isang karaniwang babae. Kayumanggi, kalmado ang boses at may mga mata na parang palaging pagod. Ngunit sa loob ng kanyang pagkatao ay mayroong lalim na hindi kailanman naunawaan ni Emil noong siya'y maliit pa. Isa siyang babae na lumaban sa sistemang tila itinakda ng ilugmok ang kagaya niyang galing sa hirap. At bago pa man siya bawian ng buhay, may mga lihim siyang pilit niyang inilibing kasama ng kanyang katawan. Mga lihim na kalaunay magbabago sa takbo ng buhay ng kanyang anak. Bago naging palaboy si Rowena, siya'y isang kasambahay sa loob ng isang mansyon sa Ayala, Alabang. 3 taon siyang nanilbihan sa isang prominenteng pamilya na kilalang may koneksyon sa politika at negosyo. Tahimik lang si Rowena noon. Walang reklamo, walang kapansin-pansing pag-uugali. Ngunit sa bawat tahimik na kilos niya, dumarami ang mga matang nagmamasid. Lalo na ang among lalaking madalas umuwi ng 10 oras ng gabi at naghahanap ng kausap sa gitna ng kalasingan. Rowena, kamusta na ang anak mo sa probinsya? Minsang tanong ng amo habang abala ito sa pagbukas ng wine sa veranda. Maayos naman po, sir. Iniiwan ko po siya sa nanay ko kapag may trabaho ako rito. Sagot niya habang bitbit ang tray ng prutas. Sana isang araw, dito mo na siya dalhin. Sayang parang ikaw din yon, tahimik, maaalaga. Hindi alam ni Rowena kung iyon ba'y isang papuri o isang pagbabadya. Ilang buwan matapos ang palihim na pag-uusap na iyon, lumitaw ang tsismis sa loob ng bahay na may relasyon siya sa among lalaki. Ang among babae, galit na galit. Wala siyang ebidensya, pero sapat na ang bulong-bulungan para ipalabas si Rowena nang walang abiso at walang tinanggap na sahod. Buntis na noon si Rowena. Hindi siya umuwi sa probinsya. Sa halip, nanirahan siya sa isang paupahan sa Sampaloc, nagpinda ng kakanin at naghanap ng mga pwedeng paglinisan sa umaga. Ang anak na tinadala niya noon ay si Marlon, ang panganay sa kanyang mga magiging anak. Paglipas ng mga taon, sunod-sunod ang naging anak ni Rowena. Iba't ibang lalaki, iba't ibang kwento, pare-parehong pagkawala. Hindi siya taksil, ni hindi siya imoral sa sariling paningin. Sa totoo lang, ang bawat lalaking minahal niya ay may pangakong binigo. Ang huli sa mga anak niya ay ang bunsong si Ana, isang sanggol na ang amay hindi niya kailanman pinakilala sa mga anak. Bakit po ba ayaw niyong sabihin kung sino ang tatay ni Ana? Tanong noon ni Marlon habang binabanlawan ang sinampay. Hindi mo kailangang malaman, anak. Hindi naman siya importante sa ngayon. Sagot ni Rowena habang kinakalom ang sanggol. Paano po kung hanapin niya tayo balang araw? Tiyak ako hindi niya gagawin yun. At kahit hanapin niya tayo, ayokong hanapin niyo siya pabalik. Sa mga gabing siya'y mag-isa, palihim na nilalabas ni Rowena ang isang maliit na kahon, lumang biscuit tin na kulay puti na may kalawang na sa gilid. Laman nito ang iilang larawan, si Rowena na may hawak na baby, isang lalaking nakabarong at tila nasa podyum ng isang malaking okasyon, at ilang mga papeles na may lagda. Mayroon ding liham, sulat kamay, may mga bahagi na tinakpan ng tape. Para sa anak ko to, pero hindi pa ngayon,
mahina niyang bulong. Hindi kailanman pinahawak ni Rowena ang kahon sa mga anak. Tanging si Marlon lang ang minsang nakapansin dito. Ngunit sinaway siya aga. Huwag mong gagalawin yan kahit kailan. Kapag oras na, saka mo lang yan bubuksan. Mariing bilin niya. Nang dapuan siya ng malalang lagnat, ilang araw matapos ipanganak si Ana, hindi na siya gumaling pa. Wala silang pambili ng gamot at tumanggi ang ospital na tanggapin siya ng walang bayad. Sa huling gabi niya, tinawag niya si Marlon. Anak, kapag wala na ako, ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Lalo na kay Emil, hindi niya alam, pero siya ang pinakamatapang sa inyo. Nay, huwag ka naman pong magsalita ng ganyan. Hindi mo na mababago ang nangyari sa akin, anak. Pero kaya mong baguhin ang buhay nila. Sa ilalim ng kutson, may kahon doon. Huwag mong bubuksan, itago mo. Para kay Emil yan kapag tama na ang panahon. Pagkatapos noon, binawian siya ng buhay. Sa sobrang takot, hindi na muling binuksan ni Marlon ang kahon. Isiniksik niya ito sa likod ng isang semento at tinabunan ng basahan. Ang mga bata, hindi alam na may tagong alaala na iniwan ng kanilang ina. Mga piraso ng katotohanan na maaaring bumaliktad sa inaakala nilang kasaysayan ng kanilang pagkatao. Hindi na pinag-usapan pa ni Marlon ang tungkol sa pinagmulan ng kanilang ina at lalong hindi ang tungkol sa mga ama nila. Ngunit si Emil, sa anyang katahimikan, ay nararamdaman niyang may mga bagay sa kanyang paligid na hindi sinasabi sa kanya. Sa bawat gabi ng lamig, habang pinatatahan niya ang sanggol, lumalalim sa kanyang isipan ang tanong, bakit tila hindi ko kilala ang sarili ko kahit araw-araw ko itong isinisugal para sa iba? Sa tanong na ito ay nakatago sa isang kalawangin, lumang kahon. Isang kahong sa hinaharap ay magiging susi sa mga lihim na magpapabago sa kanyang kapalaran at sa kapalaran ng isa pang taong malapit nang dumating sa kanyang buhay. Ang mga araw ay naging paulit-ulit na siklo para kay Emil. Gigising ng maaga upang tingnan kung may natirang tubig sa galon. Maghahanap ng gatas o asin para kahit papaano'y may malasa ang lugaw. Maglalakad palibot ng palengke, magbabaka sakaling may tao o tindero na may itatapong tirang pagkain. Hindi na siya nagrereklamo. Tila ba naging natural na lang sa kanya ang magpasan ng responsibilidad, ang umako ng pag-aaruga sa tatlong musmos na hindi pa marunong bumigkas ng kuya. Ngunit sa kabila ng katapusan, may isang bagay siyang pinanghahawakan, ang pagbalik ni Marlon. Si Marlon ang tumayong haligi ng kanilang pamilya. Hindi man perpekto, siya ang tinig ng kumpiyansa sa gitna ng kaguluhan. Kapag siya ay naroroon, kahit papaano ay may gabay si Emil. May direksyon ang takbo ng araw. Marlon, anong oras ka babalik? Anong ni Emil isang umaga habang inaayos ang sako-sakong lampin sa gilid ng barong-barong. Baka mga 2:00, galing ako kay Aling Lydia. Kailangan daw niya ng tagahugas ng kaldero. Sabi niya, bibigyan daw niya ako ng 500 kung aabot ako hanggang gabi. Paano kami? Nag-aalalang tingin ni Emil sa mga kapatid na natutulog pa. Kayang-kaya mo yan. 3 oras lang ako mawawala. Babalik din ako bago maghapunan. Ngunit ang 3 oras na iyon ay hindi natapos sa inaasahang oras. Dumaan ang hapunan, gumaan ang gabi. Hanggang kinabukasan, walang bakas ni Marlon. Una, pinilit ni Emil na manatiling kalmado. Baka nag-overtime, bulong niya sa sarili. Baka may tinulungan lang o baka nakitulog sa lugar ng trabaho. Ngunit pagdating ng tanghali ng sumunod na araw, napalitan ng kaba ang kanyang mga haka-haka. Pumunta siya sa palengke upang itanong kung may nakakita kay Marlon. Hindi ba't kahapon pa yan nagtatrabaho kay Lydia? Tanong ng isang tinderang kilala sa tsismis. Ay naku, sabi ni Lydia, hindi raw siya dumating. Sabat ng isa pa, hindi makagalaw si Emil. Nanlamig ang kanyang palad habang hawak ang isang bote ng gatas para kay Ana. Hindi po siya dumating? Halos hindi lumalabas ang boses niya. Hindi raw, baka napasama sa mga nangunguha ng mga bata dyan. Uso yan ngayon, yung mga kinuuha para gawing runner ng sindikato. Hindi pa tapos ang babae sa sinasabi niya, tumakbo na si Emil. Takot, luha, gulo.
Ang mundong dati ay masikip na, ngayon ay lalo pang lumiit. Bumalik siya sa tirahan, miyakap ang tatlong kapatid at walang imik na umiyak habang nanginginig ang katawan. "Kuya Marlon, nasaan ka?" Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, hindi pa rin bumalik si Marlon. Doon na nagsimulang magbago ang mundo ni Emil. Wala nang maaasahang gabay. Sa murang edad, pinasan na niya ang buong bigat ng responsibilidad ng pagiging ama, ina at kuya sa tatlong sanggol. Hindi na siya umiiyak. Inilagay niya sa isang sulok ng puso ang takot at sinimulaning maging mas matatag. Kumuha siya ng sako, nilagyan ng punit-punit na kumot at ginawa itong duyan. Doon niya inilagay ang bunsong si Ana, habang nakatali naman sa kanyang likod si Joey, ang 2 taong gulang. Si Benji, ang 5 taong gulang, ay tinuruan niyang humawak sa laylayan ng kanyang sando para hindi ito mawala habang naglalakad. Naglibot si Emil sa buong palengke araw-araw, dala ang mga kapatid. Hindi na siya naghahanap kay Marlon. Tila tinanggap na niya sa kanyang sarili na baka hindi na ito babalik. Hindi dahil iniwan siya, kundi marahil ay may masamang nangyari at kailangan niyang mabuhay para sa mga natitirang kapatid. "Benji, wag mong bibitawan ang sando ko ha," utos niya habang binibigyan ng tinapay ang bata. "Gusto ko si Kuya Marlon," bulong ni Benji. "Si Kuya Emil na lang muna ang kasama mo, okay?" Sa gabi, nakikiramay ang katahimikan sa kanilang kalagayan. Pinilit ni Emil na gawin ang lahat. Kapag may lagnat si Ana, nilalagay niya ito sa palanggana at pinupunasan ng tuwalya. Kapag gutom na sila, mangangalakal siya ng bote't plastic para may pambili ng lugaw. Kung minsan, dumudungaw siya sa ospital, umaasang baka makita si Marlon na nilalapatan ng lulas. Pero wala. Walang pangalan. Walang katauhan. Hindi na rin siya lumalapit sa pulis. Minsan na silang pinagsabihan noon, dapat dyan sa mga batang yan, kinukuha ng DSWD. Pabigat lang sa lipunan. Kaya imbes na humingi ng tulong, pinili niyang itago ang kanyang mundo sa ilalim ng mga aninong ayaw sumilong sa batas. Lumipas ang mga linggo. Naubos na ang mga resibo ng panalangin. Naubos na rin ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit kahit ganon, hindi siya bumitaw. Kahit hindi siya sigurado kung kailan ang susunod na pagkain, kahit walang katiyakan kung may matitirhan pa sila, araw-araw siyang bumabangon. Hindi para sa sarili, para sa kanila. Isang madaling araw, habang nasa gilid siya ng overpass, tinanong siya ni Benji, "Kuya, wala na ba talaga si Kuya Marlon?" Tahimik muna si Emil. Tinitigan niya ang langit. Malamig, madilim. Baka matagal lang ang lakad niya. Baka bumibili ng maraming gatas. Pero bakit ang tagal? Dahil gusto niyang siguruhing hindi na tayo magugutom. Napayuko si Benji at si Emil, bagaman gustong maniwala sa sarili niyang sinasabi, ay unti-unti nang kinakain ng katotohanan. Wala na si Marlon. At ngayon, siya na lamang ang natitirang pag-asa ng kanilang munting mundo. Sa mga susunod na araw, bitbit niya ang 3 sanggol habang nililibot ang lungsod. At sa hindi inaasahang oras, sa gitna ng isang abalang kalsada, magkakaroon siya ng isang engkwentro na magpapabago sa lahat. Isang pagkikita na hindi niya kailanmang inakalang magdadala ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabilang dulo ng syudad, sa isang tore ng salaming gusali na tanaw mula sa pinakamalayong barong-barong sa lungsod. Nananirahan si Hector Zaldarriaga, ang CEO ng Zaldarriaga Holdings, isang malawak na empire ng real estate, logistics at infrastructure development. Para sa karamihan, si Hector ay hindi tao kundi simbolo. Simbolo ng kapangyarihan, kayamanan at tagumpay. Ngunit sa likod ng bawat headline at magazine cover na may kanyang mukha ay isang lalaking walang sariling pamilya at mas bihirang ngumiti kaysa makakita ng liwanag ng araw. Sa edad na 58, si Hector ay tila mas bata sa kanyang hitsura. Malinis mag-ayos, laging nakasuot ng itim na suit at may malalim na tingin na parang lagi nang may inaabangan. Isa siya sa pinakamayaman sa bansa at may sariling private chopper na ginagamit niya upang maiwasan ang trapiko ng lungsod.
Ngunit kahit kayang-kaya niyang bilhin ang lahat ng aliw ng mundo, may isang buta sa kanyang puso na kahit ilang milyong piso ay hindi kayang punan. 3 dekada na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Lumaki siyang ulila sa ampunan ng mga madre sa Quezon Province bago siya inampon ng isang kilalang industrialist sa Maynila. Doon siya unang nakatikim ng buhay mayaman at mas maagang natutong hindi lahat ng tao ay nagbibigay ng pagmamahal ng walang kapalit. Ang amang umampun sa kanya ay nagpakita ng kabaitan sa panlabas, ngunit pinalaki siya sa loob ng isang tahanang puno ng kasinungalingan, utang na loob at emosyonal na distansya. Nang mamatay ang ampon niyang ama, nakuha niya ang malaking bahagi ng negosyo, pero hindi niya nakuha ang pagkakataong maramdaman kung paano ang mahalin ng tunay. At mula noon, inilaan niya ang kanyang sarili sa trabaho. Walang asawa, walang anak, walang tinatawag na tahanan, kundi mga pader na salamin at sahig na marmol. Sa isang regular na araw ng site inspection, sakay ng kanyang bulletproof na SUV, dumaan si Hector sa Quezon Avenue upang bisitahin ang isang ginagawang mid-rise condominium na proyektong isinusulong ng kanyang kumpanya. Ang kanyang driver ay si Mang Arman, isang tahimik ngunit maasahang veterano ng kumpanya. "Sir, medyo heavy po ang traffic. Baka gusto niyong gumamit ng alternate route," mungkahi ni Arman. "Okay lang, mas gusto ko ngang makita ang paligid. Mas totoo ang siyudad kapag mabagal ang biyahe," sagot ni Hector habang pinagmamasdan ang labas ng bintana. Habang paliko ang sasakyan sa kanto ng EDSA extension, biglang may tumawid mula sa gilid ng kalsada. Isang batang lalaki, marungis, payat, at may buhat-buhat na 3 sanggol sa isang sako na tila ginawang duyan. Huminto agad ang sasakyan at napapitlag si Hector. "Arman, ihinto mo! Teka lang!" Bumaba siya sa sakyan, hindi alintana ang putik sa daan o ang mga matang nakatitig sa kanya. Sa mata ng isang bilyonaryo, ang tagpong ito ay hindi na pangkaraniwan. Sa harap niya, may isang batang tila hindi bata, may likod na baluktot sa bigat ng dala, pawis na hindi pa natutuyo, at mga mata na puno ng pagod na hindi bagay sa edad. "Anong pangalan mo, iho?" tanong ni Hector. "Emil po," sagot ng bata halos pabulong. "At bakit mo buhat ang mga sanggol?" "Mga kapatid ko po, wala na po ang nanay. Yung kuya ko, nawala na rin. Ako na lang po ang kasama nila." Napatingin si Hector sa mga sanggol. Isa ay halatang may lagnat, isa'y tulog na tulog, habang ang isa'y umiiyak pero mahina, tila wala ng lakas. "May bahay ba kayo?" "Wala na po. Doon po kami sa ilalim ng tulay na tutulog." Hindi makakibo si Hector. Sa isang iglap, tila lahat ng alaala ng kanyang kabataan ay bumalik. Ang lamig ng ampunan, ang takiramdam ng hindi inaaruga, ang tanong kung may taong magmamalasakit sa'yo nang walang hinihintay na kapalit. "Sumama ka sa akin." Alok niya. Nanginginig ang tinig. "Hindi po ako magnanakaw. Huwag po kayong matakot. Di po ako masamang tao," ani Emil, waring sanay sa panghuhusga. "Alam kong hindi ka masamang tao at hindi ako natatakot sa iyo. Natatakot ako kung wala akong gagawin." Nang gabing iyon, dinala ni Hector si Emil at ang 3 sanggol sa kanyang private guest house sa isang compound sa Tagaytay. Nagpatawag siya agad ng doktor, mga caregiver at yaya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang mga kwarto ng kanyang bahay ay napuno ng iyak na mga sanggol at yabag ng maliit na paa. "Nak, kailangan mong kumain," utos ng isang yaya habang inaasikaso si Emil. "Pwede po bang sa kanila na lang muna yung pagkain?" sagot niya habang pinapainom ng gatas si Ana. Pinanood siya ni Hector mula sa labas ng kwarto. Tahimik, nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang epekto ng batang yun sa kanya. Ngunit alam niya, may dahilan ang kanilang pagkikita. Isang dahilan na hindi kayang ipaliwanag ng lohika ng mundo, pero malinaw sa puso. Kinagabihan, kinausap ni Hector ang kanyang assistant. "Hanapin mo ang kuya ng batang yan. Gumamit ka ng koneksyon, gumamit ka ng pera, pero huwag kang titigil hanggat hindi mo siya natatagpuan." Sa isipan ni Hector, nagsimula ng mabuong muli ang isang bahagi ng kanyang puso,
na matagal nang natutulog, ang bahagi ng sarili niya na umaasang baka sa wakas may matatawag na rin siyang pamilya. Umaga na nang muling imulat ni Emil ang kanyang mga mata. Hindi siya sanay sa malambot na putson, sa sariwang amoy ng linen, at sa katahimikan ng silid na walang tunog ng motorsiklo, busina o alulong ng asong kalye. Sa unay inakala niyang nanaginip lamang siya. Nang tumingin siya sa tabi, naroon ang tatlong kapatid, malinis, may suot na bagong lampin at may kaunting kulay na sa pisngi. Nakatulog siya sa tabi ng kama, nakasandal sa upuang rattan, at hawak pa rin ang bote ng gatas. "Kuya Emil, ang lambot ng kama," bulong ni Benji habang naguunat. Napangiti siya, ngunit kasunod agad nun ang bigat ng tanong. Totoo ba talaga ang lahat ng ito? O isa lang pa itong panaginip bago ang muling paggising sa gutom? Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng lugaw, prutas at gatas. "Good morning, Emil. Kain ka muna ha. Pagkatapos, maglilinis tayo ng sugat mo sa tuhod," sabi nito nang may malambing na ngiti. "Nasaan po si Kuya Hector?" tanong niya habang hindi makatingin sa nurse. Papunta pa lang siya, pero sinabi niyang bantayan ka namin. Wala ka raw ibang gagawin kundi kumain, matulog at mag-aruga sa mga kapatid mo. Sa labas ng silid, si Hector ay nakaupo sa kanyang veranda habang hawak ang tasa ng kape. Hindi siya mapakali. Ang mga imaheng nakita niya kahapon ay parang pelikulang patuloy na umiere sa isipan niya. Ang batang si Emil na halos hindi na bata sa kilos. Ang mga sanggol na tila niligtas lang ng milagro. At ang mga matang puno ng pagod at pangunawa sa mundong hindi maunawaan ng mga kasing edad niya. Hindi ito coincidence, bulong niya sa sarili. Muling binalikan ni Hector sa isip ang eksaktong sandali ng kanilang pagkikita. Noong mga sandaling iyon sa gitna ng Quezon Avenue, ang mundo ay tila tumigil, hindi sa paraang dramatiko gaya ng pelikula, kundi sa paraan ng pagkakabigla, pagkaawa at pagkaunawaan ng sabay-sabay. Sa ilalim ng matinding araw, si Emil ay palaboy, pawisan at halos mawalan na ng lakas. Buong bigat niyang binubuhat ang mamasanggol sa magkabilang balikat at sa harapan, parang palengkerong may kargang sako. Ngunit hindi isda o gulay ang laman ng sako, kundi buhay. Buhay na kailangan niyang alagaan sa kabila ng sariling gutom at pangungulila. Lumuhon si Hector sa harap niya. Hindi alintana ang kumikinang na sapatos na nabasa sa putik. "Ayos ka lang ba?" tanong niya habang tinitingnan ang bawat sanggol. "Wala po kaming natirhan. 3 araw na po kaming walang maayos na kain. Hindi ko na po alam kung paano sila palalakihin." Halos hindi na malinaw ang boses ni Emil. Habang nagsasalita si Emil, unti-unting tumulo ang luha ni Hector. Isang tagpo na kailanman ay hindi niya inasahang mararanasan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Para bang nakita niya ang sarili niya sa anyo ng batang ito. Yung batang siya rin dati. Walang tirahan, walang magulang, walang sinuman. "Anong pangalan mo?" muling tanong ni Hector. "Emil po. Ako po ang panganay nila. Ako na po ang nanay at tatay." Napahigpit ang hawak ni Hector sa braso ng bata. "Simula ngayon, ako na ang bahala sa inyo." Hindi agad nakasagot si Emil. Tila hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng bahala. Sa kanya, ang ganung salita ay pangako ng taong di na babalik. Ngunit may kung anong tono sa boses ni Hector na hindi niya maramdaman sa iba. Hindi ito awa, hindi ito utos, isa itong panata. Pagkarating nila sa mansyon ni Hector sa Tagaytay, pinakilos ng matanda ang lahat ng staff. Lahat ng yaya, nurse at cook ay agad binigyan ng kani-kaniyang assignment. Bawat sanggol ay pinatingnan sa pediatrician. Si Emil ay nilapatan ng sugat, pinagsuot ng malinis na damit at inalok ng mainit na pagkain. "Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat," ani Emil habang mahigpit na yakap ang bunso. "Hindi mo kailangang magpasalamat," tugon ni Hector. "Bata ka pa lang, ginagawa mo na ang trabaho ng isang buong pamilya. Ako ang dapat matuto sa'yo."
Habang lumalalim ang gabi, tinawagan ni Hector ang kanyang abogado. Hanapin mo ang kahit anong legal na paraan para mailagay sila sa kustodya ko. Pero wag mong ipaalam sa media. Hindi ko ginagawa ito para sa pangalan ko. May problema ba, sir? Tanong ng abogado. Wala. May bagong pamilya lang akong kailangang protektahan. Sa mga sumunod na araw, inutukan ni Hector ang lahat. Inayos niya ang birth certificates, ipinatrace kung may kamag-anak si Emil at nagsimula na ring ipahanap si Marlon. Gumamit siya ng mga koneksyon mula sa pulisya, media, hanggang sa underground network ng mga dating tinulungan niya noon. Samantala, si Emil ay patuloy sa kanyang gawain. Nag-aalaga sa mga sanggol, hindi alintana ang bagong kapaligiran. Nang tanungin ng isang nurse kung gusto niya ng laruan, ang sagot niya, pwede pong bote ng gatas na lang para kay Ana. Mas kailangan niya po yun kaysa laruan ko. Sa kanyang murang edad, si Emil ay hindi humiling ng kahit anong luho. Hindi siya nangarap ng tablet o cellphone. Ang tanging hiling niya ay makakain ang mga kapatid, magkaroon ng lugar na matutulugan, at sana makita muli ang kanyang kuya. Hindi alam ni Emil, habang abala siya sa pag-aalaga sa mga sanggol, si Hector ay tahimik na gumagawa ng mga hakbang upang hindi na siya kailanman ibalik sa palsada. Para kay Hector, hindi ito simpleng pagtulong. Isa itong pagbabayad. Sa pagkakataong minsan ay pinili niyang talikuran ang sarili niyang kahapon. Ngayon ay binigyan siya ng isa pang pagkakataon na ayusin ang lahat sa pamamagitan ng batang si Emil. At sa gabing iyon, sa veranda ng mansion, habang naririnig ang mahinang halakhak ng mga sanggol mula sa loob, napangiti si Hector sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Sa paglipas ng ilang araw, naging bahagi na ng bagong ritmo ng buhay ni Emil ang katahimikan at kalinisan ng mansyon ni Hector. Para sa batang nasanay sa ingay ng trapiko at amoy ng usok at kanal, ang bagong kapaligiran ay parang ibang planeta. Ngunit imbes na matakot o manibago, tinanggap ito ni Emil, hindi para sa sarili niyang kaginhawaan, kundi para sa anyang mga kapatid na ngayon ay nagsisimula ng gumaling at ngumiti. Sa isang silid na dating bihira mapuno, naroon ngayon ang 4 na higaan, 3 crib para sa mga sanggol at isang maliit na folding bed para kay Emil. Hindi niya ito hinihiling. Pwede ka namang matulog sa kama, Emil, sabi ng isang nurse habang pinapalitan ang lampi ni Ana. Mas gusto ko pong mas malapit sa kanila, sagot niya habang tinutuyuan ng pawis si Benji. Laging ganito si Emil, mapagmatyag, alisto, at walang iniintindi kundi ang kapakanan ng kanyang mga kapatid. Minsan, pinapanood siya ni Hector mula sa doorway ng silid, habang tahimik siyang pinapaliguan si Joey gamit ang basin. Sa tuwing makikita niya ito, hindi maiwasan ni Hector ang mapaisip, ilang taon na ba talaga ang batang ito? Isang hapon habang nagpapahinga si Emil sa garden bench, nilapitan siya ni Hector na may dalang 2 tasa ng gatas. Isa para sa kanya, isa para kay Emil. Alam mo bang napakabihira ng mga batang tulad mo? Tanong ni Hector habang iniabot ang tasa. Bihira po, sagot ni Emil, sabay tanggap ng tasa. Bakit po? Dahil karamihan ng bata, kapag nilagay sa lugar mo, iiyak, hihingi ng laruan, magtatampo. Pero ikaw, sa halip na magpahinga, inuuna mo pa rin sila. Tumango lang si Emil sa kauminom ng gatas. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng bihira, sagot niya pagkatapos. Basta po, ayoko po kasing magutom sila. Ayoko pong magkasakit sila kasi wala na pong ibang tutulong sa kanila kundi ako. Mula noon, napagdesisyonan ni Hector na mas tutungan pa ang pag-aalaga kay Emil at sa kanyang mga kapatid. Pinaglagyan niya ng medical fund ang bawat isa, nagtalaga ng permanenteng pediatrician at caregiver na navatalaga 24/7. Lahat ng bakuna ay isinagawa sa tamang schedule. Ang mga sanggol ay tinurukan ng vitamins at ang kanilang health records ay inilagay sa personal na cabinet ng doktor sa loob mismo ng mansion bilang pagsuporta sa paglaki ni Emil.
ipinadala siya ni Hector sa isang homeschooling program na may espesyal na tutor 3 beses sa isang linggo. Sa una ay ayaw niyang tanggapin ito. Hindi po ba't dapat po kayong gumagastos sa sarili niyo? Hindi po sa amin? Tanong niya minsan kay Hector. Ang tunay na may kaya, Emil, ay hindi lang yung may pera, yung marunong magbahagi. Ako, kahit gaano kalaki ng kita ko, hindi ko masasabing may saysay kung wala akong inaalagaan. Yung di na umimik si Emil. Ngunit mula noon, naging mas masigasig siya sa pag-aaral. Kahit sa umpisay, hirap siyang makasabay. Marunong siyang bimasa at sumulat ng kaunti, ngunit sa tulong ng tutor at sariling determinasyon, mabilis ang kanyang naging progreso. Kahit may yaya at caregiver, hindi niya kailanman iniwan ang responsibilidad sa mga kapatid. Siya pa rin ang gumigising ng 4:00 ng umaga para palitan ang diaper ni Ana. Siya ang nagsusubo ng gatas kay Joey kapag may lagnat ito. Siya rin ang gumagawa ng kwento para matulog si Benji, na madalas ay naghahanap pa rin kay Kuya Marlon tuwing gabi. Kuya Emil, babalik pa ba si Kuya Marlon? Minsang tanong ng bata habang magkayakap sila sa iisang kumot. Oo, Benji. Hahanapin siya ni Tito Hector. Hahanapin natin siya. Ngunit kahit sa loob niya ay may bumubulong na baka hindi na ito bumalik, pilit niyang pinanghahawakan ang pag-asa. Hindi niya kayang mawala rin ang natitirang alaala ng kanilang nakaraan. Sapagkat si Marlon, sa kabila ng lahat ng pagkukulang nito, ay naging dahilan kung bakit siya natutong maging matatag. Sa kabilang banda, si Hector ay mas lalong napapamahal kay Emil. Maraming beses na niyang tinulungan ang mga bata sa kalye, nag-donate sa foundation at nagpatayo ng mga eskwelahan. Pero sa lahat ng kanyang natulungan, si Emil, ang kauna-unahang batang hindi kailanman humiling ng kahit ano para sa sarili. Ni minsan ay hindi ito nagtanong kung anong kapalit ng tulong o kung kailan sila aalis. Ang tanging tanong lang nito ay, may gatas pa po ba? Isang araw, habang kausap ni Hector ang kanyang assistant, nilabas ng babae ang isang lista. Isusunod na rin po ba natin ang mga papeles para sa legal custody? Tanong muli ng assistant. Oo, pero wag mo munang ipaalam kay Emil. Ayokong isipin niyang kinukuha ko ang kapalit ng kanyang kalayaan. Gusto ko lang na hindi na siya matakot sa salitang bukas. Sa panahong iyon, unti-unting nababago ang kinabukasan ng batang si Emil. Hindi sa pamamagitan ng himala, kundi sa pamamagitan ng isang taong handang makinig, umalalay, at yakapin ang isang batang minsan ay kinalimutan ng mundo. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang tumitibay, hindi lang bilang isang batang kapatid, kundi bilang isang batang nagsisimulang maunawaan na kahit sa gitna ng dilim, may mga tahanang handang magbukas ng ilaw. At puso, ang ulan ay bumuhos ng malakas sa labas ng mansyon ni Hector ng araw na iyon. Ang hangin ay malamig, ang langit ay kulay abo, at tila buong paligid ay naliligo sa tahimik na damdamin. Sa loob ng guest house, si Emil ay nakaluhod sa tabi ng kama habang tinutupi ang mga bagong labang lampin ng kanyang mga kapatid. Katabi niya si Benji, na abala namang inilalagay ang mga plastik na bote ng gatas sa isang kahon na parang laruan. Kuya, saan natin ilalagay ito? Tanong ni Benji habang hawak ang isang lumang bag na parang pinag-iipunan ng mga gamit na hindi pa niya kilala. Ilagay mo muna diyan sa ilalim ng kama. Mamaya ko na ayusin yan. Sagot ni Emil, hindi tumitingin. Habang sinusunod ni Benji ang utos, may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng kama. Isang kahong bakal na may kalawang sa gilid, balot ng plastik at lumang tela. Hindi ito naalala ni Emil agad, hanggang sa ilapag ni Benji ito sa harap nila. Kuya, ano to? Napamulagat si Emil. Alam niyang iyon ang kahong sinabi noon ng kanilang ina kay Marlon. Ang kahong huwag na huwag bubuksan maliban kung darating na ang tamang panahon. Ang huling beses na nakita niya ito ay noong ibinaon ito ni Marlon sa ilalim ng lumang kutson nila sa lumang kulungan ng baboy. Dito mo to nakuha? Opo, akala ko po laruan. May drawing kasi ng inghel sa takip. Naupo si Emil sa sahig.
habang dahan-dahang hinaplos ang takip ng kahon. May kaba sa kanyang dibdib. May pag-aalinlangan, ngunit kasabay nito ang matinding pag-uusisa. Ito na ba ang panahon? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may ilang lumang larawan, ilang punit na dokumento at isang sulat na naka-envelope. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang babaeng tila pamilyar, ang kanilang ina, kasama ang isang lalaking may barong, nakasuot ng ID na may logo ng isang kilalang political party. Sa isa sa mga larawan, may hawak siyang sanggol. Si Mama to! Bulong ni Emil. Pero sino tong kasama niya? Hindi niya kilala ang lalaki. May mga larawan pa itong nakasuot ng suit. Tila nasa podium, may mga security sa likuran. Isa itong taong may kapangyarihan, halatang hindi ordinaryo. Binuksan niya ang sobre. Nasa loob nito ang liham na may sulat kamay ng kanilang ina. Maayos ang pagkakasulat, bagamat may ilang mantsa ng luha sa papel. Para sa anak kong si Emil, kung kailanman niya ito mabasa. Bumigat ang dibdib ni Emil habang binabasa ang sulat. Doon niya nalaman na ang bunsong kapatid niyang si Ana ay anak ng lalaking nasa larawan, isang makapangyarihang negosyante at dating kongresista na ngayon ay tumatakbo na bilang senador. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Ana dahil alam kong hindi katulad ng iba. Alam kong kahit wala kang armas, ikaw ang pinakamalakas sa ating lahat. Hindi ko ito sinabi kay Marlon dahil ayokong mawalan siya ng respeto sa akin. Pero ikaw, Emil, alam kong maiintindihan mo. Napahawak si Emil sa dibdib habang pinipigilang umiyak. Hindi niya inaasahan na ang ina nilang pilit nilang nilaban para igalang ay may dalang lihim na mas malalim pa sa gutom at hirap. Kasama rin sa kahon ang kopya ng birth certificate ni Ana. Doon, ang ama ay hindi nakalagay. Ngunit may kalakip na isa pang dokumento, isang sulat mula sa abogado, nagsasaad na ang amang iyon ay pumirma ng non-disclosure and financial agreement kapalit ng katahimikan ng kanyang ina. Binayaran si Rowena ng malaking halaga pero hindi niya ito ginamit. Isinoli raw niya ang pera at piniling itago ang sanggol kaysa isuko sa isang buhay na walang pagmamahal. Hindi pera ang kailangan ng anak ko, nakasulat sa sulat kamay ng ina. Pagmamahal. Hinintay ni Emil ang tamang oras bago siya lumapit kay Hector. Bitbit ang kahon, kumatok siya sa opisina nito. Pasok, sagot ni Hector mula sa loob. Pagbukas ng pinto, nagulat si Hector sa itsura ng bata. Hindi dahil marungis ito, kundi dahil seryoso ang mga mata. Parang may dalang mas mabigat pa sa edad nito. Ano yan? Tanong ni Hector. Lihim po ng nanay ko at ng kapatid ko. Ipinakita niya ang laman ng kahon, ang mga larawan, ang birth certificate at ang sulat. Tahimik si Hector habang pinabasa ang lahat. Hindi siya nagsalita ng halos kalahating oras. Nang matapos, tumingin siya kay Emil. Alam mo ba kung sino ang lalaking ito? Tanong niya. Hindi po, pero sabi ng sulat, siya raw ang ama ni Ana. Sabi rin po ng sulat, huwag ko raw ibigay si Ana kahit sino pa ang mag-claim kung hindi ito totoo ang intensyon. May koneksyon ako sa taong ito. Matagal naming kakompetensya sa negosyo. At kung totoo ang mga ito, delikado kayong lahat. Bakit po? Dahil gagawin niya ang lahat para hindi mabunyag ang lihim niya. Lalo na ngayong tatakbo siya bilang senador. Hindi napapagsalita si Emil. Sa murang edad, nauunawaan na niya ang bigat ng politika at kayang gawin ang kapangyarihan sa katotohanan. Magsisimula na tayong mag-ingat, ani Hector. Pero hindi ka nag-iisa, Emil. Simula ngayon, hindi lang kita poprotektahan bilang tagapag-alaga. Poprotektahan kita bilang anak. Sa mga salitang iyon, napaiyak si Emil. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. May taong nagsabing hindi siya iiwan, kahit na ang katotohanan ay isang mantsang pilit nililinis ng makapangyarihan. Ngunit sa puso ni Emil, isa lang ang mahalaga. Ang kahong iyon na akala nila'y isang lumang alaala lang pala
ay simula ng paglalantad ng katotohanang matagal nang nakakubli sa dilim at susubok sa tapang ng isang batang hindi kailanman sumuko. Mainit ang araw nang bumungad ang tawag mula sa private investigator na inutusan ni Hector upang hanapin ang kuya ni Emil. Sa nakaraang mga linggo, walang gabing hindi tinawag ni Emil ang pangalan ni Marlon bago matulog. Paulit-ulit ang panalangin sa ilalim ng puting kumot. Sana buhay pa si kuya. Sana bumalik na siya. Ngunit sa puso niyang tila tuluyan ang sinukuan ng pag-asa. Unti-unti na ring nabuo ang pagtanggap. Baka na hindi na ito babalik. Sir, may lead na kami, ulat ng investigator habang hawak ni Hector ang cellphone. May nakitang lalaking katulad ng deskripsyon ng bata. Nakita sa isang abandonadong bodega sa Navotas. Mahina na ang katawan, may mamasugat, at tila walang matatag na alaala sa mga nangyari. Mabilis na umaksyon si Hector. Dinala niya agad ang kanyang security at driver at agad na tinungo ang lugar. Sa pagpasok nila sa lumang bodega, bumungad ang amoy ng amag, asupre at katawan ng isang taong hindi pa naliligo sa loob ng maraming linggo. Nakahandusay sa sulok ang isang binatilyong halos hindi na mahilala. Punit-punit ang damit, namumutla ang balat at tila wala sa sariling ulirat. "Anong pangalan mo?" tanong ni Hector habang lumapit sa kanya. Hindi sumagot ang binatilyo. Tinitigan lang siya ng malalim, mistulang tulalang hayop na nasanay sa pang-aabuso. "Marlon," bulong ng investigator. Napatingin ang binatilyo. "Marlon," ulit ni Hector. Dahan-dahang tumulo ang luha sa mata ng binatilyo. Pilit niyang binuka ang bibig, halos hindi na maigalaw ang labi. "Emil, si Emil." Mahina niyang sambit bago tuluyang nawalan ng malay. Dinala agad si Marlon sa pinakamalapit na ospital kung saan inilipat siya sa private medical suite ni Hector sa ilalim ng alyas. Ipinatawag ang isang espesyalistang doktor at doon natuklasan ang lawak ng pinagdaanan niya. May mga sugat sa likod, posibleng epekto ng paulit-ulit na paghampas ng tubo. May bali sa kanang tadyang na hindi naagapan. At may impeksyon sa binti na muntik nang magresulta sa septic shock. Bukod dito, malubha rin ang dehydration at malnutrisyon. Kung nahuli pa kami ng 1 o 2 araw, baka hindi na siya naabutan ng buhay, paliwanag ng doktor. Nagulat si Emil nang makita si Hector na muling dumating mula sa ospital. "Bakit kayo matamlay?" tanong ng bata. "May sasabihin ako sa iyo," sagot ni Hector habang nauupo sa tabi niya. "Si Kuya Marlon mo, buhay siya." Napatayo si Emil sa gulat. Halos hindi makapaniwala. "Nasaan po siya? Pwede ko na po ba siyang puntahan?" "Hindi pa, mahina pa ang katawan niya. Pero ligtas na siya ngayon, Emil. Ligtas na." Hindi na naawat ang luha ni Emil. Hinawakan niya ang kamay ni Hector at yumuko. "Salamat po. Salamat po talaga." Ilang araw ang lumipas bago muling nagkamalay si Marlon. Nang idinala siya ni Hector pabalik sa mansion, hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover. Nakatayong may saklay, putla, at may benda sa kaliwang braso. Ngunit nang buksan ni Emil ang pinto ng guest house at nagtagpo ang mga mata nila, tila huminto ang mundo para sa kanilang magkapatid. "Kuya," bulong ni Emil habang lumalapit. Nanginginig ang buong katawan. "Emil, patawarin mo ako," sagot ni Marlon. Napalihod na sa lakas ng emosyon. Yumakap si Emil sa kanya, mariing-mariin na para bang ayaw ng patawalan. Sa likod nila, nakasilip ang 3 kapatid na tila naramdaman ang pagbabalik ng kanilang haligi. "Ang tagal mong nawala," bulong ni Emil habang umiyak. "Hindi ko ginusto, kinuha ako ng mga lalaking may armas. Pinagtrabaho ako sa mga gawain sa bodega, pinagbantaan ako. Hindi ko na alam kung ilang araw o buwan akong nawalan ng pag-asa. Kahit hindi mo ako sinabihan, hindi ako naniwalang iniwan mo kami." Sagot ni Emil. Mula sa araw na iyon, si Marlon ay nanirahan din sa loob ng compound ni Hector. Hindi siya pinayagang lumapit agad sa mga sanggol. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil kailangan pa niyang magpagaling hindi lang ng katawan, kundi pati ng isipan. Isinailalim siya sa counseling at tinulungan ni Hector
na makausap ang mga profesional upang matutong iproseso ang trauma. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong bumalik agad sa dati, sabi ni Hector sa isang therapy session. Minsan, ang tunay na katapangan ay hindi ang pagiging matibay, kundi ang pagtanggap na kailangan mong magpahinga. Pinakinggan ito ni Marlon at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng kahihiyan sa pagiging mahina. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang sigla ni Marlon. Nakita ni Emil ang unti-unting pagbabalik ng ngiti ng kanyang kuya. Kahit may pilat na sa noo at kahit pa may kapansanang iniwan ang isang binti. Ngunit para kay Emil, wala nang mas mahalaga kundi ang muling pagkabuo ng pamilya. Mahalaga ka pa rin kuya, sabi niya minsan habang inaabot ang mainit na sabaw. Walang napalitan. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na hindi mo ako. Lumipas ang ilang linggo mula nang muling mabuo ang samahan ng magkapatid. Si Marlon, bagamat hindi pa ganap na magaling, ay unti-unting bumabalik sa lakas. Si Emil naman ay mas naging panatag sa araw-araw at lalong lumalim ang kanyang tiwala kay Hector. Ang mansyon na dati tila pansamantalang silungan ay unti-unti nang nagiging tahanan sa kanilang puso. Ngunit ang katahimikan ay hindi laging pangmatagalan. Sa isang umaga ng Sabado, habang abala si Emil sa pagpapaligo kay Ana sa maliit na inflatable tub sa likod ng guest house, dumating ang abogado ni Hector, dala ang isang liham na may pirma ng korte. Tito Hector, tawag ni Emil habang nilalapitan ng matanda na noon ay nagkakape sa veranda. Bakit, Emil? May dumating pong sulat. Sabi ng gwardya, galing daw po sa abogado nyo. Kinuha ito ni Hector at binasa. Isang kisap mata lang ang kailangan upang mapansin niya ang bigat ng nakasulat. Tumindig siya agad at tinawag ang kanyang assistant. Patunugin mo ang security alarm. Palakasin ang perimeter scan. I-update ang legal team. Kailangan nating maghanda. Nad-aalalang tiningnan siya ni Emil. Ano po yun? May humahabol sa inyo, Emil, sagot ni Hector. At hindi ito maliit na problema. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Hector ang buong nilalaman ng liham sa magkapatid. Ayon sa dokumento, isang kilalang politiko at negosyante, si Congressman Lucian Revilla, ay naglabas ng petisyon sa korte upang kilalanin si Ana bilang kanyang anak. May kalakip itong affidavit at ilang larawan ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Rowena sa nakaraan. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakabahala. Kasama sa liham, ang isang banta na kapag hindi na ibalik si Ana sa tunay niyang tahanan, magsasampa si Revilla ng kasong child abduction at illegal custody laban kina Hector at hindi po ba't itinakwil niya si Mama noon? Tanong ni Emil habang galit ang boses. Hindi natin alam ang buong motibo niya ngayon, paliwanag ni Hector. Pero malaki ang posibilidad na ginagawa niya ito para sa kanyang kandidatura bilang senador. Gagamitin niya si Ana? Tanong ni Marlon. Gagamitin niya ang pangalan ng bata para linisin ang pangalan niya sa publiko. Gagawin niyang imaheng pangkampanya ang pagiging ama at papalabasin na siya ang biktima ng isang babaeng itinago ang anak. Hindi po kami titigil. Hindi namin ibibigay si Ana, mariing sambit ni Emil. At dito nagsimula ang tunay na laban. Kinabukasan sunod-sunod na lumabas sa media ang balita tungkol sa isang nawawalang anak ng isang kongresista. Hindi tinukoy ang pangalan, ngunit ang mga larawang ginamit ay malapit sa itsura ni Ana. Isang columnist sa pahayagan ang nagsabing may lihim na binubunyag laban sa isang bilyonaryong negosyante na umano'y dumukot ng bata. Po, anong klaseng kasinungalingan to? Sigaw ng assistant ni Hector habang ipinapakita ang article sa tablet. Simula pa lang ito, bulong ni Hector. Pinalakas nila ang seguridad ng buong mansyon. Lahat ng entry point ay may CCTV. Ang manayaya ng mga bata ay isinailalim sa background check. Naglagay rin ng undercover guard sa loob mismo ng guest house. Ngunit kahit ganoon, may isang gabing muntik nang mapasok ng isang lalaking naka-delivery uniform ang compound. Nagkunwari itong maghahatid ng gatas. Ngunit nang inspeksyonin ng gwardya ang kanyang bag, may laman itong sleeping gas at tali. Isa to sa mga tauhan ng sindikato ni Revilla. Ulat ng security chief kay Hector. Pasensya na sir, muntik na naming hindi napansin.
Hindi sinabi ni Hector kay Emil ang lahat ng detalye, ngunit ramdam ng bata ang tensyon sa paligid. Sa tuwing magsasalita siya, mas maingat na ang mga kasambahay, mas alerto ang mga gwardya. Minsan pa, nakita niya si Hector sa loob ng study nito, nakahawak sa sariling sentido habang tila tinatalo ng pagod. Lumapit siya. "Tito Hector, pwede po ba akong pumasok?" Tumango lang ang matanda. Naupo si Emil sa harap niya. "Kung gusto niyo pong bumitaw, naiintindihan ko." Tumingin si Hector sa kanya tila nagulat. "Hindi ako lalaban kung alam kong mapapahamak kayo dahil sa amin." "Emil," mahina ngunit madiing sagot ni Hector, "isang bagay lang ang natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan natin. Ang pamilya, hindi mo iniiwan. Nilalabanan mo ang mundo para sa kanila." Muling tumulo ang luha sa mata ni Emil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi sa tapang na ipinapamana sa kanya ng taong hindi man niya kadugo, ay mas naging tunay pa kaysa sinuman. Habang patuloy ang legal na labanan, hindi rin tumigil ang pagsuporta ng publiko. Nang lumabas sa social media ang kwento ni Emil, isang batang nag-alaga sa 3 sanggol sa kalsada, umani ito ng simpatya mula sa netizens. Lumikha ng petisyon ang ilang kabataan upang ipaglaban ang kustodiya nina Emil at ng mga kapatid sa pamilya Zaldarriaga. Sa isang panig ng mundo, may makapangyarihang lalaking desperadong tabunan ang kanyang mga kasalanan. Sa kabila nito, may isang batang tinuruan ng lansangan kung paano lumaban ng tahimik at isang matandang lalaki na natutong magmahal ng walang hinihinging kapalit. At habang lumalalim ang gabi, sa silong ng mansyon na minsang inakalang pansamantala lang nilang tirahan, magkakasamang natutulog si Emil, si Marlon at ang 3 sanggol sa isang kwarto. Mahigpit na magkakapit, nakayatap sa isa't isa at sabay-sabay na humihinga sa tahimik na panata. "Hindi kami magpapabawi." Mabigat ang hangin sa buong compound ng Zaldarriaga Estate sa loob ng ilang linggo. Sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang kaso. Mas tumitindi ang presyur mula sa kampo ni Congressman Lucian Revilla. Mas dumarami ang hakbang na kailangang isagawa ni Hector upang mapanatili ang seguridad ng mga bata, at lalong lumalalim ang responsibilidad na dala-dala ni Emil. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang desisyon ang unti-unting binubuo ni Hector sa kanyang puso. Isang desisyong hindi na maaaring ipagpaliban pa. Isang gabing mahangin, habang natutulog ang mga bata, tinawag ni Hector si Emil sa kanyang opisina. Tahimik ang loob, may ilaw lamang ng desk lamp na nakatutok sa isang folder. Sa mesa, naroon ang ilang dokumento, birth certificates, affidavits, at mga form na karaniwang bahagi ng legal adoption. "Umupo ka, Emil," ani Hector. Tahimik na sumunod ang bata. Tumitig siya sa mga papel na tila alam na niya ang ibig sabihin. "Alam mo ba kung gaano kabigat ang ginampanan mong papel sa buhay ng mga kapatid mo?" Tanong ng matanda. "Hindi ko po alam kung tama o mali ang ginagawa ko. Basta po alam ko lang, ayokong mapunta sila sa kamay ng taong hindi sila kayang ipaglaban." Ngumiti si Hector. "Tama ang ginagawa mo. At dahil doon, nararapat ka ring bigyan ng proteksyon na hindi basta-basta mawawala. Kaya nagdesisyon akong legal na kayong ampunin." Napatingin si Emil. Hindi siya agad nakaimik. "Ibig sabihin po, magiging pamilya niyo na kami?" "Hindi sa papel lang. Sa puso ko, matagal na. Pero kailangan nating itong gawin para wala nang sinuman ang makakaagaw sa inyo. Lalo na si Ana. Kung wala tayong legal na karapatan, madali tayong mapapatalsik sa buhay niya." "Kahit si Kuya Marlon?" tanong ni Emil. "Kahit si Marlon," sagot ni Hector. "Ngayon, tinanong ko siya at gusto rin niya iyon. Pero gusto ko ring marinig mula sa'yo. Hindi kita pipilitin, Emil. Pero ito ang paraan para matuluyan kayong Tahimik si Emil habang tinitingnan ng mga dokumento. Napatingin siya sa litrato ng kanyang mga kapatid sa aparador. Lahat ay natutulog na mahimbing, ligtas at malayo sa kalsadang minsang naging kanilang mundo. "Kung papayag po ako, pwede po ba, kahit lumaki kami dito, hindi ko po kakalimutan kung saan kami galing?" Tanong ng bata. "Emil," sabi ni Hector,
habang inilapat ang kamay sa balikat ng bata. Hindi mo kailanmang kailangang talikuran ang nakaraan para yakapin ang kinabukasan. At kung papayag ka, ako ang magiging tulay ng dalawang iyon. Sumang-ayon si Emil. At mula noon, sinimulan ni Hector ang lahat ng legal na proseso ng pag-aampon. Nilapitan niya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang abogado, si Attorney Belinda Ocampo. Isang matatag, may integridad at kilala sa paglaban sa karapatang pantao. Gusto ko ng matibay na kaso, utos ni Hector. Ayokong maging dahilan ang teknikalidad para maagaw ng sinuman ang mga batang ito. Tahimik si Emil habang tinitingnan ang mga dokumento. Napatingin siya sa litrato ng kanyang mga kapatid sa aparador. Lahat ay natutulog na mahimbing, ligtas at malayo sa kalsadang minsang naging kanilang mundo. Kung papayag po ako, pwede po ba kahit lumaki kami dito? Hindi ko po kakalimutan kung saan kami galing, tanong ng bata. Emil, sabi ni Hector habang inilapat ang kamay sa balikat ng bata, hindi mo kailanman kailangan talikuran ang nakaraan para yakapin ang kinabukasan. At kung papayag ka, ako ang magiging tulay ng dalawang iyon. Sumang-ayon si Emil. At mula noon, sinimulan ni Hector ang lahat ng legal na proseso ng pag-aampon. Milapitan niya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang abogado, si Attorney Belinda Ocampo. Isang matatag, may integridad at kilala sa paglaban sa karapatang pantao. Gusto ko ng matibay na kaso, utos ni Hector. Ayokong maging dahilan ang teknikalidad para maagaw ng sinuman ang mga batang ito. Bilang tugon, mas lalo pang nagsumikap si Emil. Tuwing may tutor, laging handa ang kanyang mga sagot. Minsan ay nagtanong pa ito, pwede po ba akong matutong magbasa ng kontrata? Para kapag may dokumentong kailangan ng pirma ko, alam ko po ang binabasa ko. Napangiti ang tutor. Mukhang balang araw, abogado ka rin, Emil. Hindi po, gusto ko lang pong matutong ipagtanggol ang pamilya ko. Habang si Emil ay mas lalong lumalalim sa kanyang bagong papel, si Marlon naman ay unti-unting nagkakaroon ng direksyon. Inalok siya ni Hector ng pagkakataong mag-aral sa ilalim ng scholarship program ng kanyang kumpanya. Marlon, may programang nagtuturo ng basic social work. Alam kong hindi ka pa buo, pero baka ito ang simula, ani Hector habang nilalahad ang programa. Gusto ko po yan, sagot ni Marlon. Gusto kong makapag-aral, hindi para lang makahanap ng trabaho, kundi para matutong tumulong sa mga batang tulad namin noon. Ilang buwan ang lumipas, natanggap ni Hector ang pinal na desisyon ng korte. Pinayagan ang pag-aampon. Si Emil, Marlon at ang tatlong sanggol ay opisyal nang idineklara bilang legal dependents ng pamilya Zaldarriaga. Sa araw ng seremonya, hindi uso ang engrandeng selebrasyon. Imbes, isang simpleng hapunan lang sa garden ang ginawa. May spaghetti, fried chicken at isang cake na may nakasulat, "Sa wakas, pamilya na tayo." Kuya Emil, tanong ni Benji habang kumakain. Totoo na po ba to? Totoo na. Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Wala na tayong dapat katakutan. Sa likod nila, nakatayo si Hector. Tahimik lang siyang nakamasid, pero sa puso niya, ramdam ang unang pagkakataon ng pag-igting ng isang damdamin na matagal na niyang tinatanggihan, ang pagiging isang tunay na ama. Tahimik ang umagang iyon sa probinsya ng Batangas, kung saan nagsimula ng panibagong kabanata ang pamilya Zaldarriaga. Sa halip na ang tanawin ng matataas na gusali at trapikong tila hindi na uubos, ang paligid ay puno ng luntiang taniman, kaluskus ng hangin sa mga dahon ng mangga, at mga huni ng ibon sa bawat pagsikat ng araw. Sa wakas, ang pangarap ni Hector na magtayo ng tahanang malayo sa kaguluhan ng lungsod ay natupad, hindi para sa sarili, kundi para sa bagong pamilya na minahal niya sa di inaasahang pagkakataon. Ang dating bakanting lupa sa gitna ng bayan ay ngayoy naging isang compound ng pag-asa. Isang simpleng two-story house ang itinayo para kina Emil at Marlon. May silid para sa bawat bata at may maliit na library, playroom at kitchen garden.
Katabi ng bahay ang bagong tayong orphanage na pinangalanang Bahay Sulyap, isang tahanan para sa mga batang kalye na pinamamahalaan ng foundation na itinatag ni Hector sa ngalan ni Rowena. Sigurado ka bang ayaw mong bumalik sa Maynila? Tanong ni Hector kay Emil habang tinuturo ang bagong gawang signboard ng bahay nila. Opo, mas gusto ko po dito, tahimik, at parang pwede po kaming magsimula ng panibago nang hindi natatakot. Hindi lamang si Emil ang nagsimula ng bagong paglalakbay. Si Marlon, na ngayoy bumalik na ang katawan at lakas, ay opisyal nang naging assistant staff ng Bahay Sulyap. Kasama siya sa community outreach programs na nangangalap ng mga batang palaboy at nilalapit sa mga social worker at therapist. Alam mo ba, Marlon, ani Hector, habang pinagmamasdan si Marlon, nakausap ang isang batang bagong dating. Ikaw ang patunay na hindi kailangan maging perpekto para makatulong. Minsan sapat na ang karanasan. Napangiti si Marlon. Hindi ko man po nabigyan ng magandang simula ang mga kapatid ko. Gusto kong tumulong sa iba na hindi pa huli ang lahat. At si Emil, siya ang naging pinakabatang kinatawan ng orphanage. Sa tuwing may event o forum tungkol sa child protection, si Emil ang kinukuha bilang tagapagsalita. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa talas ng kanyang pananaw at tibay ng kanyang pananalita. Sa isang speaking engagement ng DepEd para sa National Children's Month, tumayo si Emil sa harap ng daan-daang estudyante, guro at opisyales ng lokal na pamahalaan. Wala pong mali sa pagiging mahirap, mali lang po ang mundo kapag pinipili nitong baliwalain ang mahirap. Ako po si Emil, at kahit ilang taon pa lang ako, alam kong lahat ng bata may karapatang hindi matulog sa kalsada. Mula sa likod ng entablado, nanonood si Hector. Tahimik, matahimik ngunit puno ng emosyon. Hindi niya kailanman inakala na ang batang inakyat niya sa kalsada noon ay ngayon ay nagtuturo na sa iba kung paano bumangon. Samantala, ang mga sanggol ay lumaki na rin. Si Ana, na dating pinakamaselan at sakitin, ay ngayon ay masigla at palangiti. Siya ang pinakaunang scholar ng preschool program ng Bahay Sulyap, kung saan tinuruan siyang magbasa, kumanta at gumuhit. Si Benji naman ay nasa unang baitang na at si Joey ay malapit nang pumasok sa daycare. Lahat sila ay may sariling kama, baon araw-araw at higit sa lahat, pagmamahal na hindi natatapos sa pagsapit ng gabi. Kuya Emil, akit mo po sinasabing araw-araw ay simula? Tanong minsan ni Ana habang naglalakad sila sa garden. Kasi Ana, kahit may masamang nangyari kahapon, may pagkakataon ka pa rin na yon na gumawa ng mas mabuting bukas. Ganon din po ba si Mama? Oo, lahat ng ginawa ni Mama noon, kahit mali sa paningin ng iba, ay para sa atin. Lingid sa kaalaman ng mga bata, patuloy pa rin ang laban sa legal front. Si Congressman Revilla ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang pagnanais na agawin si Ana mula sa pamilya Zaldarriaga. Ngunit ngayon, mas mahirap na itong gawin. Hindi lamang dahil sa legal na proseso ng adoption na pabor na sa panig ni Hector, kundi dahil na rin sa lakas ng suporta ng publiko. Mismong lokal na pamahalaan ng Batangas ang nagpahayag ng suporta sa Bahay Sulyap at kay Emil. Inalok siya ng honorary title bilang Child Representative of Hope sa buong probinsya. Isang parangal na kahit ang mismong gobernador ay personal na inabot sa isang munting seremonya. Kami po ang nagpapasalamat sa inyo, ani ng gobernador, dahil pinalalakas ninyo ang paniniwala ng lahat ng batang nawalan ng magulang na may tahanang naghihintay sa kanila. Sa mga gabi ng katahimikan, sabay-sabay pa ring natutulog sina Emil, Marlon at ang tatlong bata. Bagamat magkaibang kwarto na, madalas ay nagkakatagpo sila sa sala upang magkwentuhan, maglaro o simpleng magyakapan. Tito Hector, tanong ni Benji habang nilalambing ng matanda. Kayo na po talaga ang daddy namin, di ba? Kung papayag kayong tawagin akong daddy, buong puso kong tatanggapin.
sagot ng matanda. At mula sa sulok, tinitingnan ni Emil ang tagpong iyon. Hindi niya kailanman inafalang sa dulo ng kalsadang minsang sinadyang tawirin ng kanyang kapalaran ay may bubungad na tahanan. Tahanan na may halakhak, may pangalan at higit sa lahat, may pamilya. Sa ilalim ng ilaw ng hardin, nagtagpo ang 5 ngunting tinig at isang boses ng matanda. Simula pa lang to, Ani Hector, hindi lang tayo basta pamilya. Tayo ang magpapatunay na sa gitna ng lahat ng nawala, may kayang magsimula ulit. Isang araw ng Hunyo, habang inaayos ni Emil ang mga lumang kahon ng gamit mula sa lumang storage room ng bahay nila sa probinsya, napansin niya ang isang maliit na enbelo na nakaipit sa isang lumang notebook. Marupok na ang papel, may pangalan niya sa harapan at may pamilyar na sulat kamay. Napalunok siya ng laway. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ito na marahil ang sulat na sinasabi ng kanyang ina noon. Ang huling liham, ang hindi niya pa kailanmang nababasa. Maingat niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito'y may 3 pahina ng sulat, isinulat sa lumang papel ng gamot, gamit ang asul na ballpen. Habang binabasa niya ang unang linya, tila bumalik ang boses ng kanyang ina sa kanyang alaala. Malambing, mahina, unit puno ng kabigatan. Para sa iyo, anak kong si Emil. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi niyo. Huwag mo sanang isipin na pinili ko kayong iwan. Pinili ko lang kung ano ang pinakamatagal kong mapaglalabanan. At ito ay ang katotohanan. Alam kong hindi ako naging perpektong ina. Alam kong maraming magulang diyaan na mas maayos ang buhay at mas maayos ang pangalan. Pero ako lang si Rowena. Walang apelyidong may bigat. Walang titulong maipagmamalaki. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sinubukan kong ibigay sa inyo ang pagmamahal na buong buo. At ikaw, Emil, ikaw ang pinili kong sandalan ng mga huling hininga ko. Napaupo si Emil sa gilid ng lamesa habang pinipigilan ang pag-iyak. Ipinagpatuloy niya ang pagbasa. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Tila nararamdaman niya ang bawat pag-iyak ng ina habang isinusulat ang liham na iyon. Pinili kong itago si Ana sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na gawin niya rin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Pero kung darating ang panahong babalikan niya si Ana, gusto kong malaman mong hindi siya ang dapat mong katakutan. Dahil ikaw ang may kakayahang ipaglaban siya. Ikaw ang anak ko na pinakatumatak. Sa murang edad, nakita ko na ang liwanag sa loob mo. Alam kong isang araw, may taong makakakita sa iyo hindi bilang batang kalye, kundi bilang taong payang magbigay ng liwanag sa iba. Hindi kita itinuro sa mundo bilang produkto ng pagkakamali. Ipinanganak ka sa puso ko, at ikaw ang pinakamatapang na parte nito. Huminga ng malalim si Emil. Ang mata niya'y namumugto sa luha, ngunit mataag ang hawak niya sa papel. Alam niyang hindi ito liham ng pamamaalam lamang. Isa itong huling yakap, isang tagubiling kailangang yakapin sa buong buhay. Sa huling bahagi ng liham, nakasulat, kung may taong dumating sa buhay mo na magmamahal sa inyo, huwag mo siyang itulak palayo. Hindi lahat ng mayaman ay mapang-abuso. Hindi lahat ng makapangyarihan ay kasinungalingan. Baka siya ang taong pinagdasal kong sana'y sumalo sa inyo kapag ako'y nawala. At kapag dumating siya, yakapin mo siyang hindi dahil kailangan mo ng tagapagligtas, kundi dahil deserve mong maranasan ang pagmamahal na hindi mo kailangang hingin. Mahal na mahal kita, Emil. Hindi kita pinanghinayangan kailanman. Ikaw ang pinili kong lakas. Huwag mo sanang kalimutan kung sino ka. Anak kita at anak ka ng isang babaeng hindi sumuko sa pagmamahal. Nanay Rowena. Natahimik si Emil. Hawak niya ang papel. Pinikit ang mga mata at hinayaang dumaloy ang luha ng walang pagpigil. Tahimik siyang umupo sa ilalim ng pulong mangga sa likod ng bahay. Doon siya inabutan ni Hector. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Kanina ka pa namin hinahanap, ani Hector, habang iniabot ang isang tasa. Tahimik. Tumango si Hector.
Gusto mo bang basahin sa akin? Umiling si Emil. Hindi po muna ngayon, pero gusto ko pong pasalamatan kayo. Tungkol saan? Dahil hindi po kayo umalis. Napangiti si Hector. Tulad ng sabi mo, hindi lahat ng mayaman ay masama. Alam niyo po ba? Bulong ni Emil. Sabi ni Mama sa sulat, baka raw may dumating na taong magmamahal sa amin kahit hindi naming hinihingi. Sa tingin ko, kayo po yon. Hindi na sumagot si Hector. Imbes, inapik niya ang balikat ng bata at tinanaw ang langit. Sa mga sumunod na araw, ibinahagi ni Emil ang nilalaman ng liham kay Marlon at sa mga kapatid. Hindi upang guluhin sila, kundi upang ipaalala na ang pagmamahal ng ina nila ay nanapili kahit mula sa libingan. Gamit ang liham na iyon, isinulat ni Emil ang panibagong mission statement ng Bahay Sulyap. Hindi ka produkto ng pagkakamali. Isa kang patunay ng pagmamahal. At sa bawat bata na pinanggap nila sa kanilang tahanan, iyon ang unang linyang binabasa sa Orien. Makalipas ang 1 taon mula nang matagpuan ni Emil ang huling liham ng kanilang ina, tila buong mundo nila ay nagbagong tuluyan. Hindi man naging madali ang mga pinagdaanan, ngunit ang bawat sugat ay naging pundasyon ng isang mas matibay na tahanan. Hindi na ito binuo sa kahoy o semento, kundi sa paninindigan, pagkalinga at katapatan sa isa't isa. Ang dating batang lansangan na si Emil ay ngayoy halos hindi na makilala sa panlabas. Mas matangkad na siya, mas mahinahon ang tindig, at mas malinaw ang kanyang pananaw sa buhay. Sa edad na 12, nagtatala na siya ng sariling mga plano para sa kanyang kinabukasan, hindi upang limayo sa pamilya, kundi upang higit pa silang mapangalagaan. Sa loob ng isang simpleng hapagkainan sa ilalim ng beranda, sabay-sabay na nag-aalmusal ang buong pamilya. Si Hector, si Emil, si Marlon at ang 3 batang masigla ng magtakbuhan sa paligid. Simple ang pagkain, mainit na tsamporado, tinapay at gatas. Ngunit puno ng tawa, kwento at init ng samahang hindi kailanman naranasan noon ni Emil. Kuya Emil, tanong ni Benji habang sumasandok ng tsamporado, kapag tumanda ka na, dito ka pa rin po ba titira? Ngumiti si Emil. Oo naman, wala naman akong balak iwan ang tahanan natin. Paano kung magkaasawa ka? Singit ni Joey, sabay tawa. Naku, pag may asawa na ako, dito rin siya titira. Sama-sama pa rin tayong lahat. Sabay abot ng tinapay kay Ana. Napatingin si Hector sa kanila. Nakangiti ngunit may bakas ng lungkot. Sa kabila ng kasiyahan, ramdam niya ang pagtanda. Lately, napapansin ni Emil na mas madalas nang magpahinga ang matanda. Mas madalas na rin itong manahimik sa kanyang study habang nakatingin lang sa bintana. Isang hapon, nilapitan ni Emil si Hector sa veranda. Tito Hector, okay lang po ba kayo? Oo naman, Emil. Medyo masakit lang ang balika, dala ng katandaan. Gusto niyo po ng Tumango si Hector. Alam mo, noong bata ako sa ampunan, walang nagtatanong kung okay lang ako. Laging tanong lang ay kung may ginawa akong mali. Pero sa'yo, palagi kong nararamdaman na hindi lang ako yung taong tumulong sa inyo. Isa na rin akong bahagi ng pamilya. Dahil yun po talaga kayo, sagot ni Emil. Hindi lang dahil pinatiran nyo kami, kundi dahil pinili nyo kami araw-araw. At kahit hindi nyo kami kadugo, kayo ang unang taong nagturo sa akin kung paano magmahal nang hindi nagsusukat. Sa gabing iyon, nagtipon silang lahat sa sala upang panoorin ang premiere ng isang documentary tungkol sa Bahay Sulyap. Ito ay isang proyektong isinulong ng lokal na pamahalaan at isang non-profit media group upang ipakita ang buhay ni Emil at ng kanyang mga kapatid mula sa lansangan hanggang sa pagtatayo ng tahanan para sa iba. Nang makita ni Emil sa screen ang lumang footage ng sarili niya, bitbit ang 3 sanggol sa sako habang naglalakad sa gitna ng kalsada. Hindi niya mapigilang mapaiyak. Tito Hector, ako yan. Hindi ko inakalang makikita ko ulit ang araw na yon. Nakita ko ang araw na yon, Emil, at hindi ko rin inakalang iyon ang magiging simula ng pagbabago, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ko. Pumalakpak ang lahat sa pagtatapos ng palabas. Ilan sa mga bata sa orphanage ay humawak sa kamay ni Emil. Kuya Emil, salamat po. Dahil sa inyo,
Hindi na ako natutulog sa bangketa. Salamat po, kasi may naniniwala sa amin. Hindi na si Emil ang batang lumalaban mag-isa. Hindi na rin siya ang batang walang alam kundi ang magtiis. Siya na ngayon ang gabay ng iba, ang tinig ng mga batang gustong marinig at ang yakap sa mga bata na minsang nakalimutan ng mundo. Samantala, si Marlon ay nagtapos na rin sa kanyang kursong social work. Isang simple ngunit emosyonal na seremonya ang inihanda nila sa hardin ng bahay. Dumalo rito ang mga staff ng orphanage, ilang opisyal ng barangay, at mismong guro ni Marlon na nagsabing, hindi lahat ng social worker ay kailangang graduate agad sa eskwelahan. Minsan, may mga tulad ni Marlon na ipinanganak na may kuso ng isang tunay na tagapaglingkod. Ito po ay para sa inyo. Ma, bulong ni Marlon habang hawak ang kanyang diploma. At para sa iyo, Emil, dahil hindi mo kami iniwan. Lumipas ang mga buwan at ang kanilang simpleng tahanan ay mas naging matatag. May mga bagong batang inampon, may mga dating palaboy na ngayoy marunong ng sumulat at bumilang. Ang dati nilang kahon ng lumang gamit ay napalitan ng mga laruan, aklat at sulat mula sa mga batang lumaki na at bumalik upang magpasalamat. Isang gabi, habang sabay-sabay silang nanonood ng bituin sa bubong ng bahay, muling nagtanong si Ana, "Kuya Emil, sigurado ka bang hindi ka aalis kahit tumanda ka?" "Hindi ako aalis, Ana," sagot ni Emil. Ang tahanan ay hindi yung lugar na may pader. Tahanan yung mga taong hindi mo kailanman iiwan. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Hector. Pamilya tayo at wala sa atin ang iiwan.